Nang hawakan siya nito, ay may nakapagpapakilig na boltahe ng kuryente na sumigid sa loob ng katawan niya. Paano pa ngayon? Baka nasa kalahati pa lang sila ng pagsasayaw nito, ay magliyab na ang buong katawan niya. She probably wouldn't be able to say no when he asked her, while they were slow dancing, to make love with him right there at the ballroom. Now, that would really be a spectacle. One day, would destroy her life. Wala na siyang mukhang ihaharap sa kahit sino kapag nangyari nga iyon. Sino ba ito? Even the MC couldn't believe that he had heard 20 million pesos. That's the bid to bet. Inilibot ni Leia ang tingin. Sa mga lalaking kanina lang, ay ayaw siyang alisan ng pagnanasang tingin. Ngayon niya kailangan ng mga ito. Habang buhay niyang tatanawin na malaking utang na loob sa sinuman magtatangkang higitan ang 2 milyon na inaalok ng misteryoso at aruganting lalaking iyon. Ngunit mukhang talunan ang mga ito. But 20 million was 20 million. Mapagkakamala na sigurong siraulo ang isang lalaking magbabayad ng 20 milyon. Makasayaw lang 3 minuto ang isang babae, kahit gaano pa ito kaganda. You could get 20 pretty wives, not just a single dance for that amount. She sarcastically thought. Kung sakali man mag-alok ng higit ng 20 milyon, sino ang nakakatiyak na hindi iyon muli pang hihigitan ng aruganting lalaking iyon? Wala siyang kawala pa. Sinulyapan niya si Andrew. Wala rin itong magawa, kundi magpakita na lang ng pagkamuhi sa lalaking iyon. Wala itong balak tapatan ang bid. Sunod niyang sinulyapan ang pinakamayaman sa mga lalaking bisita, pero karamihan sa mga ito ay umiwas ng tingin sa kanya. Ang iba ay ngumiti na lang ng mapakla. Batid din ba ng mga ito? Nahigitan lang ng lalaking iyon ang sinumang magtatangkang daigin ang presyo nito. Ang misteryosong lalaki ang huli niyang tiningnan. Mukhang ang handa itong magbitiw ng mas mataas pa na alok. Napakayaman pala nito at walang dudang maimpluwensyahan ito, ngunit bakit hindi niya ito kilala? Parang wala ring nakakakilala rito sa mga bisita niya. It was obvious that there was no need for him to crush her party. Kung alam niya kung sino ito at kung alam niya ang katayuan nito sa buhay, buong puso niyang iimbintahan ito sa kasiyahang iyon. Hindi nito kailangang guluhin ang isipan niya. Sold. The first dance with our gorgeous hostess for 20 million pesos, the MC announced. He looked at the stranger, whose eyes remained glued on her. Sir, you may now collect your prize. It was the stranger's turn to grin while he was crossing the ballroom, walking towards her. The spotlight was on both of them. Huminga ng malalim si Leia. Kinalma niya ang sarili. Kung ano man ang balak ng lalaking ito sa kanya, ay titiyakin niya na hindi ito magtatagumpay. Ipagkakaloob niya rito ang binayaran nito. Ngunit pagkatapos niyon, ay hindi siya makikipag-usap dito. Kahit sulyapan ito, ay hindi niya gagawin. Nananaginip ito. Kung inaakala nito na pagkatapos ng sayaw nila, ay matutunaw siya at susunod na lang sa kung anong ipapagawa sa kanya nito. She definitely worth more than 20 million pesos. Wala siyang balak pabayaran ang pagkatao niya. She was definitely attracted to him. She was mesmerized by him. But she wouldn't show it. And he wouldn't know it. Pagkatapos ng salusalong iyon, babalik siya sa pagluluksa sa pagkamatay niyang asawa. Babalik siya sa pagdadalamhati sa mga nawalang mahal niya sa buhay. You have me for 3 minutes.
Sabi niya rito, nang hawakan nito ang kamay niya. After that, hindi mo na ako muling mahahawakan at. He swept her up on his arm. The force on his touch was so intense and troubling that her sentence ended up in a gasp. I have you now. Nakangiting sabi nito. Nang pumailan lang ang isang malamyos na tugtugin para sa kanila. Simula pa lang ito. At last was the title of the song. It was a classic. Romantic one that the orchestra and its singer in a black sequin dress started playing. Tungkol iyon sa isang taong naghahanap ng totoong pag-ibig at ang pagtatagpo nito sa wakas. May dinungol sa dibdib niya ang nasabing awitin. The handsome stranger spun her out on the dance floor, causing her white skirt to flare out as she moved. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa mga kamay niya. Parang walang itong intensyong bitiwan pa siya. Kinabig siya nito palapit sa dibdib nito. She felt his muscles move beneath his crisp tuxedo as his body swayed against hers, leading her on the rhythm. He smoothly controlled her movement, and his mastery over her caused attention of longing to build inside her. Hindi na siya nakakatiyak kung matutupad pa niya ang pangako niya sa sarili. Nawala na siyang magiging kaugnayan pa rito pagkatapos ng 3 minuto. Napakaganda mo. Mamaya-maya ay bulong nito sa kanya. Pang ilang milyon na ako na nagsabi sa iyo niyan. Hindi niya magawang salubungin ang pagkatitig nito sa mga mata niya. Salamat nga pala sa tulong na ibinigay mo. Aniya sa mahinang tinig. Maraming bata ang mapapasaya mo sa... Wala akong pakialam sa kanila. Puto nito sa nais niyang sabihin. Para lang sa iyo, yung ginawa ko. Para sa akin? Tanong niya rito, sa mas mahinang tinig. That money is nothing. Kaya kong magpalabas ng higit pa roon. Upang matiyak ko lang na makukuha ko ang gusto ko. At ano ang gusto mo? Ikaw, Leia. Leia? Pamilya lang niyang tumatawag sa kanya sa palayaw niya. Giovanna and her close friends called her by her full name, Amelia. Acquaintances address her as Madame or Miss Villania. Maging ang simpleng pagtawag na iyon nito sa pangalan niya ay nagbigay sa kanya ng hindi mapaliwanag na kilig. Nasakop na ba talaga nito sa napakaikling panahon ang katawan at kaluluwa niya? He was making her knees weak. No man had ever intimidated her before. Ano ba ang meron ang lalaking ito? Lalo na kung iisipin ilang araw pa lang siyang nabiyuda. Saan nararamdaman niyang panghihina? Magagawa ba niyang tumanggi sa sandaling hilain siya nito? Palayo sa lugar na iyon. Patungo sa isang pribadong silid. Baka wala siyang magawa, kundi ang yumakap na lang dito at magpakulong sa mga bisig nito. Oh God, Leia, force yourself to reject him. Respect Giovanni's memory. She commanded herself. Kung dapat niyang iwasan ito, dapat ay gawin niya iyon sa lalong madaling panahon dahil sa bawat seguntong lumilipas ay parang bakal na lalo pa siyang dumidikit sa bato-balanin nito. Hindi na niya tatapusin ang 3 minutong binili nito upang isayaw siya. Bawiin na nito ang 2 milyong peso kung gusto nito at buong puso niyang ibabalik iyon. Huwag lang tuluyang mahulog ang kaluluwa niya rito dahil baka hindi niya mabawi iyon. Tinangka niyang kumala sa pagkakahawak nito. Ngunit naramdaman yata nito ng lalong hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Ganoon na lang ba ang pagkagulat niya nang biglang apuhin nito ang mga labi niya
at mapusok na hinagkan siya. Tinangkan niyang kumalas dito, ngunit hindi niya magawa. Maya-maya pa, ay lumipad na ang lahat ng pagnanais niya na makalayo rito. Pinapaso ng mga labi nito ang mga labi niya. Pero sa halip na umalis sa pagkakahalik nito, ay naramdaman niyang tumutugon siya sa halik nito. Nawala na ang pagnanais niyang bumitiw sa pagkakahawak nito. Nalulunod siya sa kasiyahan noon lang niya nadama. Wala siyang balak sumagap ng hangin. Kung ang ibig sabihin niyon ay kailangan niyang kumala sa pagkakahalik nito. Yumakap siya ng mahigpit dito habang isang kamay nito ay humahagod sa likod niya. Ilang sandali pa ay alam niyang nakakalimutan niya ang pangalan niya at ang lahat-lahat, pati na ang pagdurusa niya at ang mga pagluluksang halos pumatay sa kanya. Kasalukuyang inihahatid siya nito sa isang paraiso at hindi siya bibitiw rito. When she opened her eyes again, it was only then that she became aware of the shocked stare from the people around them. May mga nakanganga pa habang gulat na nakatingin sa kanila. May ilan ang nakangisi at ang iba ay hindi makatingin. Si Andrew ay kabilang sa mga napanganga sa pagkagulantang. "Darn!" Narinig niyang sambit ng isa sa mga lalaking hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanila. "Handa rin akong maglabas ng 20 milyon kung ganyan pala ang kapalit." Kasunod niyon, isang babaeng narinig niyang nagtanong sa katabi nito kung ilang araw na ba ang lumipas mula nang mamatay si Giovanni. Giovanni, oh my God, what I have done. Her beloved husband has only been dead for 2 weeks. Nakaramdam siya ng walang katulad ng panghihilakbot at pagkahiya. Ano ang nangyari sa kanya? Ano ang gagawin niya? Kung hindi niya kayang bigyan ng respeto ang sarili niya, ang alaala na lang ni Giovanni at ang mga namatay niyang mahal sa buhay ang bigyan niya ng paggalang. Sa wakas, nagawa niyang ilayo ang mukha niya sa lalaki. Itinulak niya ito ng malakas. Palayo nang magtangka itong kabigin ulit siya. "Stay away from me," pasigaw na sabi niya rito. Ngumisi ito. "Hindi pa tayo tapos sa pagsayaw," wika nito. Humakbang ito palapit sa kanya habang umaatras siya. Mangiyak-ngiyak na siya sa matinding pagkahiya na nararamdaman niya. Nakapaikot sa kanila ang lahat ng bisita at alam niyang karamihan sa mga ito ay napingasa na ang respeto para sa kanya. Natitiyak niyang iniisip ng mga ito na isa siyang masamang babae. Sapat na bang 2 milyong peso upang magpakababa siya? Ngunit alam ng Diyos na walang-wala sa isip niya ang halagang iyon. Habang tinatangay siya ng lalaking ito sa mga ulap. "It's over," mahinang-mahinang sabi niya habang patuloy na umaatras. Pakiramdam niya ay manhid ang buong katawan niya. Tuliro siya at hindi niya alam kung ano ang tinutukoy niyang tapos na. Ang sayaw ba? O ang lahat ng kaugnayan niya rito? Tumakbo siya palayo rito. Hindi na ulit siya magpapahawak sa lalaking ito. May ilang bisitang nagtangkang humarang sa kanya, ngunit tinabig niya ang mga ito. May pagtataka sa mukha ng mga ito. Narinig niyang ilan sa mga bisita ay tinatawag siya ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Kailangan niyang makalayo. She needed to get away from this dark stranger who aroused nothing but scandalous desires from her. Gusto niyang mabawi pa niya ang respeto ng mga taong naroroon. Kailangang hindi na ulit siya mahawakan nito. Kailangan makahulagpos siya sa kapangyarihang mga mata nito na tuwing tititig sa kanya
ay nilulusaw siya ng walang kalaban-laban. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.